Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinakatanyag na aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, si Charito Solis. Sino nga ba si Charito Solis, at ano ang mga mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay at karera? Samahan niyo akong balikan ang kanyang makulay na kwento at alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Si Rosario Violeta Solis Hernandez, na mas kilala bilang Charito Solis, ay ipinanganak noong Oktubre 6, 1935 sa Manila. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang interes sa pag-arte. Napansin ang kanyang galing sa pag-arte nang siya ay sumali sa mga stage plays at mga lokal na produksyon. Ang kanyang taglay na talento at determinasyon ang nagdala sa kanya sa mundo ng pelikula. Unang pumasok si Charito Solis sa industriya ng pelikula noong 1955 sa pelikulang Niña Bonita, na agad nagpamalas ng kanyang husay sa pag-arte. Dahil dito, naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto, at siya ay nakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na aktres ng kanyang panahon. Naging bahagi siya ng maraming klasikong pelikula tulad ng Angustia, Dahil sa Isang Bulaklak, at Igorota, kung saan nakamit niya ang iba't ibang parangal at pagkilala. Sa kanyang mahabang karera, nakatanggap si Charito Solis ng maraming parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Kabilang dito ang kanyang pagkapanalo bilang Best Actress sa FAMAS Awards para sa pelikulang Dahil sa Isang Bulaklak at Igorota. Siya rin ay kinilala sa Gawad Urian, Metro Manila Film Festival, at sa iba pang prestihiyosong award-giving bodies sa loob at labas ng bansa. Ang kanyang mga natanggap na parangal ay patunay ng kanyang natatanging kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Hindi rin naman naiwasan ni Charito Solis ang mga kontrobersya sa kanyang buhay. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang karera ay ang kanyang pagganap sa Igorota, kung saan nagkaroon ng maselang eksena na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga kritiko. Ngunit sa kabila ng mga ito, nanatiling matatag si Charito at ipinagpatuloy ang kanyang dedikasyon sa kanyang sining. Bukod sa pelikula, naging aktibo rin si Charito Solis sa telebisyon. Naging bahagi siya ng iba't ibang teleserye at drama anthology na lalo pang nagpatingkad sa kanyang karera. Isa sa kanyang pinakasikat na palabas sa telebisyon ay ang Flor de Luna, kung saan ginampanan niya ang papel na Flor de Luna, isang karakter na minahal ng maraming manonood. Noong Enero 1978, pumanaw si Charito Solis sa edad na 62 dahil sa atake sa puso. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa industriya ng pelikula at sa kanyang mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagkawala, nananatiling buhay ang kanyang pamana sa pamamagitan ng kanyang mga pelikula at palabas na patuloy na pinapanood at pinahahalagahan ng mga bagong henerasyon. Si Charito Solis ay itinuturing na isa sa mga haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang sining at ang kanyang natatanging talento ay nagsilbing inspirasyon sa maraming artista at mga tao sa industriya. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagiging bahagi ng pag-aaral ng mga estudyante ng pelikula at sining. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Charito Solis, ang isa sa mga pinakamahuhusay na aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Naway mas naunawaan niyo ang kanyang kahalagahan at ang mga aral na hatid ng kanyang kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito upang mas marami pang kababayan ang matuto at magising ang kamalayan sa ating kasaysayan at kultura. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, paalam!